Siguro marami sa inyong nakapunan na nakakabagot. Ganyan po yung hearing. Kala nyo excited, no? Nung natatandaan ko nung unang dalawang hearing, ako na lang yata nanonood ng mga hearing. Ako na-excite ako bawat tanungan. Kahit mga English, tuwan-tuwa ako talagang. Alam ko noon inaabot ng gabi, no? Hanggang gabing-gabi na yung mga hearing. Talagang kuwang-kuwa na ramdam ko yung mga nangyayari sa hearing. Medyo bata-bata pa tayo noon nung mga hearing ni ERAP, hearing ni Corona. Okay. Kaya ganyan po talaga yan, yung akala nyong yung akala po ninyo na parang exciting lagi. Hindi po, mababagot po kayo niyan pag talagang ayaw nyo namang, pag hindi talaga kayo mahilig sa politika, kumbaga, nakiuso lang. Pero alam nyo po, sa totoo, marami sa inyo nagsimula, hindi mahilig sa politika, di ba? Pero naging exciting na sa inyo yung politika dahil sa ginawa sa mga Duterte, sa ginagawa pa rin hanggang sa kasalukuyan sa mga Duterte. Gustong-gusto nating makabawi, no? Okay, anyways, ano po yung mga naganap? Bago po yan, yung mga naganap na yan, meron lang po tayong, maraming umiepal, no? Si Bendalo Tulfo. Wala naman pong katuturan yung sinabi niya. Di ba? Kaya dapat nag-aaral to mga to, sabi ni Bendalo. Sana daw magbigay ng maaga. Maaga daw na magbigay ng sa mga senator judges para nakakalok sila. Yung affidavit, nasanay siya, kala niya affidavit lang lahat. Hindi po. Bendalo Tulfo, Senator Erwin Tulfo, hindi na po affidavit yan. Mga testimonya, ang pag-aaralan nyo na po, hindi simpleng affidavit lang, kundi mga testimonya na po at saka yung mga ebidensya. Mananawa kayo. Hindi po pwede yan. Ito, isa pang epal, itong si Tito Soto. Sabi niya, Soto, nakiusap na kumare, wag masyadong maging technical dahil ito mano ang panawagan ng taong bayan. The public watching us now said we should not resort to technicalities. Yan yung sinasabi ko, ang tagal mo na, Tito Soto. Nakailang impeachment trial ka na. Pero ganyan ka pa rin mag-isip. No? Hindi po pwedeng maiwasan yung mga technicalities. Hindi po pwedeng magkwentuhan lang. Kasi yun yung linya nila eh. Magkukwento ng mga imposible. Tignan nyo po, bawat isa po magkukwento. Opening statement nila, kwento. Opening statement ni Jerbil, kwento. Opening statement ni Defensor, kwento. Lawrence Defensor ba yun? Kaya nag-o-object eh. Hindi naman po kwentuhan ng usapan dyan eh. No? Sa impeachment po, pakitaan po ng ebidensya. Hindi po pwedeng noong taong ganun, may petsang ganun, may mga namatay. Wala na po yan eh. Ano bang mga namatay dyan? Hindi po yan, wala pong kaugnayan yan kay BP Sara. Si BP Sara po ang inuusig ninyo. Ayon nga kay Tatay Digong, guilt is personal. Kung wala pong kinalaman si BP Sara sa mga binabanggit nyong krimen, dapat hindi nyo sinasabi yan. Kasi nga po, eto sa kanila, sa totoo lang, propaganda lang. Correct. Gusto nilang gamitin ito lahat sa propaganda. Okay. Sabi ko na, di ba, kahapon, naisahan sila ni Chis Escudero. Na sabi ni Chis Escudero na 16, di ba? Ang tagal po nilang inaalagaan yan. Ang tagal nilang inaalagaan na mapababa po yung boto na kinakailangan nila. Matagal na ang pinag-uusapan yan. Kaya nga nila sinuspindi si Jinggoy. Pinasuspindi nila si Jinggoy para hindi pwedeng lumahok. Therefore, pagpipilitan nila na mas mababa yung numero. Okay.
Ngayon, ano po nangyari? Pagkatapos po ng isang araw, yan yung problema. Dapat matalas ka dyan sa impeachment. Ako kahit papano, no, bagamat wala sa konstitusyon talaga, dapat talaga sa konstitusyon, sa saligang batas po, nakalagay Senate President ang magpe-preside. Yung mga Senate President before, wala tayong problema. Nene Pimentel, Joby Salonga, Juan Ponce Enrique, Coco Pimentel, no, yung Drilon. Yan po yung mga Senate President dati. Lahat po sila maaalam po sa batas dahil pare-pareho silang abogado. Buhat po nitong si Soto, yan yung problema pag meron nahahalal na katulad kay Tito Soto na komedyante, nahalal na Senate President. Binaba niya yung binaba niya yung bar para maging Senate President. Kung popularidad at popularidad lang, ang popular po ni Erap nung siya po ay naging senador. Pero never po siya nag-ambisyon na maging Senate President. Di hamak naman pong mas marunong si Erap kaysa rito kay Tito. Napakatagal na hindi po naging Senate President si Chupisto Ginggona, hindi po. Kilala ko po yung mga naging Senate President eh. Hindi po siya naging Senate President. Okay. Mataas po yung bar noon ng Senate President eh. Pero buhat po ng si Tito Soto ay naging Senate President, parang pwede na pala lahat. Kung karapat dapat po maging Senate President yan, bakit kung kailan siya tumanda? Tsaka po siya naging Senate President. Sabihin nyo naman, mamimiloso po yung iba sa inyo. Bakit si Enrile matanda na nung naging Senate President? Iba po yun. Lagi pong oposisyon si Enrile. Di ba? Senador siya pero lagi po siyang nasa oposisyon. Kasi kalaban siya ni Cory. Alam nga naman maging Senate President siya kung opposition siya. Kaya lang siya, pero wala pong ku-question sa kanya. Yung husay niya. Ngayon talaga kitang-kita mo yung pagbaba ng level ng ating mga senador. Nanalo na nga sila ng wala talaga silang kakayahan. Pagpasok po ni Marcoleta, na-expose po lahat ng mga senador natin. Di ba? Na-expose po sila lahat na po siyang baba pala ng uri ng Senado natin ngayon. Kaya hindi po talaga uubra. Hindi po talaga uubra yung ganyan. Kaya nagmumukhang tanga eh. Pero in fairness po, nagsalita po kanina. Nagtanong. Para naman masabi man lang nakasali pala siya. Pero alam mo yun, yung paepal lang po yung tanong ni Gatchalian eh. Wala na nga hindi ko na nga natandaan kung ano yung tinanong ni Gatchalian eh. Ganun po ka-imposible. O ganun po yung tanong niya na hindi nagmamatter. Pampahaba lang ng oras. Anyways, mali yan Tito Soto. Anong gusto mo? Emosyon lang? Kukwentuhan lang kayo, kukonvict nyo na si BP Sara. Once na kayo ay naging judge, pangatawanan mo. Yan yung problema sa'yo, Tito Soto. Ulitin ko yung sinabi niya, Soto, nakiusap ko maaari, wag masyadong maging technical. Dahil ito umunong panawagan ng taong bayan. Panawagan ng taong bayan? Sino nagsabing sa taong bayan? Sino ang kausap mong taong bayan? Kami ba? Sino nakausap mo sa taong bayan ang gusto wag technical? Mas marunong pa sa inyo ang taong bayan. Sa kapapakinig ng taong bayan sa mga Duterte vloggers, mas marunong na sa inyo. Hindi po ubran na kayo ay judge tapos sasabihin nyo na wag maging technical. Ano yan? Kukwentuhan lang kayo?
ikukonvict nyo na si BP Sara, utot nyo. Kung ayaw mo maging technical ang trabaho mo bilang judge, mag-resign ka na. Lahat yan technical. In fairness po kay Chis Escudero, mahihirapan po talaga yung hindi abogado eh. Di ba? Kasi mayat maya may nag-objection, Your Honor. Overruled. Sustained. Ganun po, hindi po kaya talaga ni Gatchalian yan. At ng mga hindi lawyer. Pati nga yung lawyer, hindi, ang karaniwang kang lawyer, katulad ka ni Kiko Pangilinan, hindi mo rin kaya yan. Kinakailangan po yan, may practice ka talaga. Oh. Babad ka talaga sa korte para mo magampanan yung trabaho nila in really. Sabihin nyo, bit si Nene Pimentel, parang kadikit lang din. Wala pong magagawa si Nene Pimentel kahit siya po ang Senate President noon. Bakit? Nakalagay po sa konstitusyon na pag ang presidente ang ini-impeach, yun pong Supreme Court Justice ang mag-preside. Dito po wala. Uy, kinakailangan mo rin na hindi ka lang basta abogado. Yung mga ganyang kalibre. Mga Alan Peter Cayetano ka, Chis Escudero, Marcoleta ka.